Good day uli, everyone. Nandito na naman tayo. Patuloy ito sa ating talakayan. Pangatlo. Dito na ako sa loob ng bahay para masaya. The quadratic equation, baby. Pasensya na, normal ko lang to. Okay? Hindi pa to yung pinakamalala sa akin. Pinaka-the best pala, hindi pinakamalala. Okay, umpisahan natin ang quadratic equation. Madali lang to. Imagine meron tayong graph, no? Ano yung nangyayari doon? Ulitin natin para sikat. Para may effect naman tayo. Ito. Tadang! Meron tayong graph, mag-laser pointer ako, XY plane. Tapos, meron tayong mga graph ng parabolas. Mga parabola ito. Isang uri ng parabola na open upward, vertex at the origin. Okay? Kung hindi nyo pa kilala ang parabola, kung first time nyo narinig to sa buhay nyo, ito yung parabola. It will go infinitely upward. Hindi to titigil na pag-go upward. Okay, symmetrical with respect to the vertex. Ito yung vertex niya. Axis ang tawag nito. Anyway, that is a topic in analytic geometry. Tapos meron tayong ganito na parabola, open downward, infinitely going downward din to. Tapos meron tayong parabola na kung saan-saan lang nakalagay. Mga parabolang ganito, mga ganito, at marami pang iba. Bakit natin pinag-usapan ang mga parabolang to? Anong significance sa discussion natin ngayon na quadratic equation? Silang lahat kasi, i-define natin sila class ng isa lang na equation. Boom! Quadratic equation in x. Y is equal to ax squared plus bx plus c. Yan class yung ating equation ng parabola. Lahat niyan, mga upwards na parabola, positive yung A. Positive yung A. Mga downwards na parabola, negative yung A. Okay? Mga parabola naman na, excuse me, na ang vertex dito ay nandito sa origin lahat, either upward or downward, plus or minus dito, wala tong B and C. And so on, marami yan. Okay? Now, ngayon, excuse me, bawas-bawasan natin yung ating drawing para ma-reduce natin yung clutter. Konti lang. Ang ating concern ngayon, no, sabi natin, ito lang na isa ang ating i-consider. Ang ating concern ngayon, no, ay itong portion lang ng parabola kung saan siya tumawid sa ating x-axis. Okay? Ibig sabihin, particular lang tayo sa mga points na ito. Okay? Ang tawag sa mga points na to class, in general class na, hindi to unique sa parabola lang, sa kahit anong graph, ang tawag nito class ay x-intercepts. Ang x-intercepts class ay nagsasabi lang, ay ang location ng graph kung saan tumawid siya doon sa x-axis. Itong graph na to, tumawid sa x-axis sa point na to at sa point na to, ang tawag sa kanila, mga x-intercepts. Ito naman, ito yung y-intercept. Saan tumawid yung ating graph sa y-axis? Y-intercept to. Ang value ng y dito, ito yung significance sa ating related sa ating pag-usapan ngayon. Kasi ang value ng y dito, natural, 0. Kasi nasa x-axis tayo eh. 0 ito, class. Nakita nyo na yung kahinatnan ng ating discussion. Excuse me. 0 ito. Kuha niya? Yun yung pag-usapan natin ngayon. Okay? Itong mga in any graph, no, in any graph, itong mga points na to, ang tawag actually nito ay solution ng ating equation. Yun yung mga hinahanap, find the roots, ang tawag nito roots din ng ating quadratic equation. So ang ating mga coordinates dito, kung tawagin natin to na point 1, we have this coordinate x1, y1, where x1 nagrepresent ng abscissa nito na point. Natural, ang ordinate natin dito, ang y coordinate ay 0. Dito, tawagin natin to na point 2. So, ang coordinates nito ay x2, 0 din yung y. Okay? Uulitin ko, ang x1 at saka x2 actually, sila yung mga roots ng quadratic equation natin. Okay? Sila yung mga roots. Take note na ang value dito ng y ay 0. Pag sinabing roots class, pwede natin yan tawagin na solution. Or pwede natin yan tawagin class na sa ating calculus na shift solve. Ito yung ginagawa natin na shift solve sa solution. Kuha? Kung meron tayong magkuha tayo class to equations, yung quadratic equation na value ng ating calculus, yung
yung cubic, yung quartic, may quartic ba na to? Meron yata fourth degree na equation itong calculus na to ay may fourth degree. Okay? Yun, mga roots ang tawag doon or mga solution ng ating equation. Okay? So, ang ibig sabihin natin, no, bakit natin pinag-usapan to? Itong quantity na to, sa right side ng ating equation, 0 ang value. Yun yung value ng y. Ginawa natin 0. Itong buong quantity, 0 ang value. Okay? Ang ibig sabihin yan, itong parabola na ito, parabola. Okay? Parabola. Parang nilagyan ng sabon, parabola. Ayun yun. Ay tumawid sa x-axis. Ano ang mga coordinates dito or mga abscissa dito sa mga points na to? Yun yung kukunin natin dito. And this is our quadratic equation, baby! Excuse me, may sumabit sa aking ngipin. Yung aking kinain kanina. Isda. Tapos ko lang kain, hindi pa ako nag-toothbrush. medyo may sumabit pa. Pahingi ng tubig ma. Sensya na. Tao lang po. Ito. Har. Ganito lang talaga. Now, may mga quadratic equation tayo no na mga parabola na ganito. Ang ibig sabihin class kasi kung mapansin mo dito, dalawa yung ating roots, di ba? Dalawa yung ating roots. x1 at saka x2. Tama? Pero merong mga quadratic equation na iisa lang ang root. Graphically speaking class, ganito yung kanilang hitsura. Tangent lang sila sa x-axis. Bali, tumawid lang ang ating graph class dito lang sa isang point. Pero technically speaking class, no, pagdating sa mathematics actually, dalawa pa rin ang roots nito. Nangyayari lang na they are equal. Ang definition yan class sa mathematics sa pure mathematics ay tumawid ang ating graph sa point na to on the x-axis dalawang beses. Dalawa pa rin ang roots nito kahit ganito class yung kanilang condition. Okay? Nakuha niya. Pero sa practical na sense, sa mga normal na mga tao tulad sa atin, nandito lang siya sa isang point tumawid. Meron ding pagkakataon no, na ang ating quadratic equation ay magbigay sa atin ng imaginary na mga roots. Ibig sabihin, guys, itong ating mga parabola ay hindi aapak sa x-axis. Pag hindi aapak sa x-axis tulad ng mga ganito, tingnan nyo, mga imaginary ang roots nito. Pag makuha mo yan, lalabas sa calculator, merong I. Okay? Imaginary yan. O, wala. Ganito class. Nandito lang yung x-axis. Kahit sino sa kanila, walang tumawid, walang umapak dito sa x-axis. Walang root ang ating equation ngayon. Kanya? Ganyan yung ating buong view ng ating quadratic equation. So, ang tanong ngayon, kung meron tayong mga roots tulad nitong kanina, tulad nito, paano isolve ang location nito? Paano natin malocate ang mga to? Ano ang value ng x1 at saka ano ang value ng x2? Yun ang ating pag-usapan ngayon. Okay? Makuha natin yan na value ng x1 and x2 by using the quadratic formula. Okay? So, ipakita natin class dito paano i-derive yung ating quadratic formula. Natural, galing yan sa ating quadratic equation. Ito yung ating nakita kanina, nakakahon to kanina, di ba? So, pag derive nito class, i-divide lang natin to both sides of the equation by a. Divide by a. I-divide by a, divide by a, divide by a, divide by a. Anong mangyari nito? Ax squared divided by a, x squared na lang matira. How about ito? Divide a to, maging b over a na lang, maging b over a pala dito, times x. How about ito? Magiging plus c over a. How about ito? 0 divided by a, 0 pa rin. Okay? Kaya yan? Itong portion dito, class, no? Kopyahin natin to. Itong portion dito, i-transpose natin doon sa right side ng equation. Mga constant to, yung walang x, i-transpose natin doon sa right side ng equation. Okay? So, we have this natural, magiging negative siya. Kasi lumipat siya nag-change ng sign. Okay?
itong quantity na to class buo, gawin natin tong perfect square, lalo na itong nandito sa left side, para natin ma-solve yung x. Kailangan kasi natin dito ma-solve yung x. So, paano natin to gagawing perfect square? Anong ibig sabihin ng perfect square? Yung x minus a, or x minus a quantity raised to 2. Perfect square yan. Okay? So, gawin natin tong perfect square. Ang mangyari dito, itong quantity na to na b over a, i-divide natin ng 2. So, ang b over a, i-divide ng 2, magiging b over 2a. Ito na yung quotient kapag i-divide natin ng 2. Or hinati natin. Tapos, itong hinati natin, i-square. Okay? At itong in-square natin, yun yung idagdag dito sa ating equation. So, ang mangyari dito, itong x squared plus b over a times x, madagdagan class ng b squared all over, i-square mo to, all over 4a squared. Nakuha? Yan yung right side ng equation. Natural, hindi na to balanse. Kasi, na-alter mo class yung equation, dinagdagan mo dito eh. So, ang gagawin natin dito, para ma-eliminate ito, no, na dinagdag natin, babalik tayo sa original na equation natin sa taas, tumbasan natin to sa kabila. So, merong sa kabila, the same na value. b squared all over 4a squared. In this case, na-eliminate mo lang to class. Nawala lang to sa ere. Wala actually nabago dyan sa ating equation. Okay? Pareho pa rin yan. Basic na concept no sa algebra ay kung ano yung gagawin mo sa left side, gagawin mo sa right side, the equation remains the same. Okay? Dinagdagan natin dito ng quantity na to sa left side. The same na dinagdag na quantity sa right side, intact pa rin yung equation. Okay? Perfect square na to. Ibig sabihin, ma-factor na natin to class. So, kung i-factor natin to, anong factor nito class? Huwag na mag-isip. X plus nito. Itong dinivide ng to. X plus b over 2a raised to 2. Kasi perfect square na yan. Okay? Itong quantity na to, ang LCM nito, kung i-combine natin to class, least common denominator pala, LCD. Ang LCD nito ay 4a squared. Okay, unahin natin to. So, kung i-combine natin to class, may medyo may kaartihan class yung mag-combine ka ng dalawang fractions na magkaiba yung denominators. Okay? So, kukunin mo yung LCD, ito yan. 4a squared divided by a is 4a na lang times c. So, meron kang negative 4ac. I hope nakuha nyo yan. Uulitin ko. 4a squared divided by a times c. Ito yun, negative 4ac. Tapos plus, okay, 4a squared divided by 4a squared, 1 times b squared. So, ito na lang yung matira. Okay? Now, i-extract mo yung square root. Dito, no? So, magiging x plus b over 2a na lang sa left side. Pero dito, class, square root nitong, ang mangyari sa right side, ang mangyari sa right side ay plus or minus kasi i-square root natin to. Bali, nag-raise tayo ng 1/2 both sides para ma-eliminate ang 2 dito. Okay, magiging square root sa right side. Square root of, unahin natin yung b squared para mas ma-arrange. Minus 4ac. Okay, alam natin class na ang square root ay plus or minus. All over, ano ang square root nito? Square root of 4 is 2. Ang square root ng a squared is a. 2a squared. 2a na lang. Yan yung ating equation. Nakita nyo na lang? Ha? Kita nyo na ang kahinatnan sa ating equation? I-transpose natin to sa right side. Ha? Tingnan nyo. Itong x is equal to itong b over 2a. Transpose natin. Natural, magiging negative na kasi nag-transpose siya. Tapos ito, plus or minus the square root of b squared minus 4ac. Tapos, i-combine ulit natin tulad ng ginawa natin kanina dito. Itong ginawa natin kanina. Pero, fortunately, yung mag-combine tayo class na mga fractions na pareho ang denominator, madali lang. Kanina kasi mag-iba ang denominator, kaya medyo may kaartihan. Nagkuha pa tayo ng least common denominator. Dito, class, walang problema. Kopyahin mo lang yung denominator, tapos proceed with the operation sa numerators. Okay? Walang problema yan kapag pareho ang denominator. So, ang mangyari sa numerator class, diretso ka lang sa operation. Negative b plus or minus the square root of b squared minus 4ac, then copy the denominator. Yan yung ating quadratic formula. Baby! Diyan galing yung ating
Ano yan sa ating calcio na nakasanayan? Mode 5.3 ba yan? Hindi nakasanayan kasi mode A dito sa akin mode A. Okay? Yan ang ating equation, baby. The quadratic formula. Okay? Natural, kung ayaw mong gumamit yan, gumamit ka ng shift solve. Saya. Example number 1. If 1/8 and negative 2/3 are the roots of a quadratic equation, what is the equation? Yung kapag bigyan tayo ng roots, no, makuha actually natin ang equation. Kasi binigyan actually tayo ng mga factors, indirect nga lang. Okay? Mga solution kasi yan ng ating equations. Nakuha? Now, itong gagawin pala natin, hindi to unique sa quadratic. Pwede to sa cubic, sa quartic, sa raised to 5 na equation. Ganito talaga. Kung meron kang given na root, ang factor ng ating equation ay una, x minus root number 1. So, ang ating root number 1 ay 1/8. X minus 1/8. It doesn't matter alin dito ang tawagin mong root number 1. Ito na lang. X minus 1/8 times x minus negative 2/3. So, magiging x minus negative. So, magiging plus 2/3. Ha? Ito yung ating equation. Ito yung ating equation. Kung meron ka pang pangatlong root, so sabi natin meron ka pang pangatlong root, sabi natin x3. So, magdagdag ka pa dito ng x minus x3. Itong ginawa natin, x minus x1 times x minus x2. Kasi quadratic lang siya. Kung meron pang pangatlong root, x minus x3. Kung meron pang pang-apat, times x minus x4 and so on. Ganon lang. Tapos, i-expand natin to para makuha natin yung equation. Expand natin, x times x. Ilan to? X times x squared. Ito, x times 2/3, maging plus 2/3 of x. Ito, negative 1/8 times x, magiging minus, 2/3 times x, negative 1/8 times x, magiging 1/8 times x. Tapos negative 1/8 times 2/3, ilan yan? Magiging 1/12. Negative 1/8 times 2/3. You can use calculator for that. Ayos lang. Tapos, i-combine natin tong parihong x. So, meron tayong x squared. Tapos, 2/3 minus 1/8 is actually 13/24 of x. Tapos, minus 1/12 of x. 1/12 na lang, wala ng x. Is equal to 0. Now, para mas masimplify pa to class, i-multiply natin both sides of the equation by 24. So, meron tayong 24 dito. X squared. Dito, makancel na yung 24 kasi i-multiply ito natin ng 24. So, magiging 13x na lang. Dito, 24 divided by 12 is 2. So, minus 2 is equal to 0. And this is our answer. I-multiply kasi ito natin ng 24, 0 pa rin. Yun yung sagot natin. 24x squared plus 13x minus 2 is equal to 0. Yun yung sagot. Madali lang na. Yun yung quadratic equation. Now, what if kung meron tayong mga choices, anong pwedeng gawin kung ayaw mo ng ganito? May choices dito, class. Simple lang. Grab your calculator, go to the, puntahan mo yung quadratic mode ng calculator, i-input mo yung mga value. Kung alin doon ang magbigay sa'yo ng mga roots na 1/8 at saka negative 2/3, yun yung sagot. Kasi isa lang na equation ang makapagbigay sa atin ng ganyang mga roots. Ito yan. Okay? O pwede ganitong format, pero doubt ako na ganito yung nasa choices. Diba? Ganito yung madalas malinis na format. Nakuha? Yun yung makapagbigay sa atin ng mga roots na 1/8 and negative 2/3. Nakuha yung ibig sabihin ko sa calcio? Isa-isahin mo lang. Medyo matagal-tagal yun kasi 4 yun. Kung letter D yung nandun tamang sagot, meron kang 3 dadaanan bago ka makarating sa letter D. Okay? Pero makuha mo pa rin. Number 2. Find k such that 4x squared plus kx plus 1 is equal to 0 will only have one real solution. Pag sinabing one real solution, class, no, yun yung pinakita natin doon kanina sa graphs natin na tumawid yung ating parabola doon lang sa point on the x-axis. Isang point lang, ibig sabihin tangent lang yung ating parabola doon sa x-axis. Yun yung ibig sabihin ng isa lang ang solution. Pakita natin dito uli para ma-recall natin. Ganitong case lang yon. Okay? Saan ka na magpakita ka, baby? Yan, hindi ito. Bumalik.
Ito yung na-case. Ito yung na-case. Bali, tangent lang dito. Meron lang siyang isang solution. Okay? Yun lang ibig sabihin. Isa lang ang root. Okay? Balik tayo sa ating problem. Meron lang tayong nag-iisang root. Saan yung problem natin? Ito yung number 2. Now, ito yung ating quadratic formula. Diba? X is equal to negative b plus or minus the square root of b squared minus 4ac all over 2a. Ha? Kung gusto mong i-calculate lang to, no, hindi mo gagamitan ng formula na yan. Ang gagawin mo, punta ka sa mode ng inyong calculator. Okay? Punta ka sa mode ng inyong calculator, i-input mo to. Tapos itong k, palitan mo dito. Mode 5. Mode 5.3 ba yan? Kung hindi ako nagkakamali. Input mo 4, tapos letter A, 1, tapos 1. Input mo dalawang beses, x1 and x2. Kung equal sila, yun na yun. Kapag hindi, proceed to the next. Kanya? Kasi one real solution, ibig sabihin, ang x1 at saka ang x2 equal. Kapag equal yung x1 at saka x2 dito sa k na equal to 1, yun na yun. Kapag hindi, proceed to the next. Tingnan mo kung alin dito ang mag-equal. Yun yung sagot. Ganun lang, no? So, dito tayo. I-discuss lang natin tong ating formula para hahaba-haba naman yung discussion natin. Ito yan. Ang mangyari dito, no, para nakita, na-observe mo siguro na bakit nagkaroon tayo ng x1 at saka x2 na mga roots ng quadratic equation. Dahil sa sangang ito, meron ka ditong negative b plus a quantity, negative b minus a quantity, di ba? Yun yung dahilan bakit nagkakaroon ng dalawang roots because of this plus or minus. Kailan mangyayari dito na isa lang ang root? Tanggalin natin to. Itong portion dito, ibig sabihin, itong quantity dito, kapag hindi na to mag-exist, itong quantity na to, kapag hindi na to mag-exist, class, ang ibig sabihin yan, isa na lang ang ating root, magiging negative x, negative b pala all over 2a na lang, yun na lang yung matira. Okay? So, anong gagawin natin dito para matanggal to? Ang quantity na to, sa loob ng radical sign, gawin nating 0. Okay? Para magkaroon tayo ng isa lang na real solution sa quadratic equation. Okay? Isa lang na real solution. Itong b squared minus 4ac, i-equate mo lang to 0. Ha? May pangalan actually to class na b squared minus 4ac. Ang tawag nito ay discriminant. Okay? Discriminant ang tawag dyan. Makikita mo no sa value ng ang nature ng inyong roots, ang relationship nila, depende sa value ng quantity na to. Kapag positive ang value nito sa loob, meron kang dalawang real na solution. Di ba? Kasi meron kang value square root of a positive number. So, meron kang value. Pero kapag mag-negative to sa loob, ano mangyari? Nakita niyo na ano mangyari? Kapag ang square root of negative number, imaginary. That's why magkakaroon ka ng imaginary na roots. Yun yung mga hindi tumawid sa x-axis. Hindi tumama, nakalutang na sila. Okay? Hindi tumungtong sa x-axis na mga graphs. Maging imaginary yung inyong mga roots. Meron kang negative b plus an imaginary number, negative b minus an imaginary number all over 2a. Kapag 0 naman ang ating value dito, yun yung case natin ngayon, natural, ito na lang yung matira, b over 2a na lang. Isa lang na real solution meron tayo. At yun yung ating concern ngayon. Ganitohin natin pag-solve para masaya. B, ano yung B? The coefficient ng x, the first degree. K squared, yun yan. Minus 4. Okay, times A. Ano yung A? Yung katabi ng x squared, yun yung ating A. So, times 4 ulit. Ano yung C? The constant term. Ito yung C natin. Times 1. That is equal to 0. Solve for K. Natural. Transpose ito, square root, k is equal to 4. Ito yung value. Ha? Yun yung sagot natin. Letter B. Kuha niya? Yung ating sagot. Sunod. Meron lang siyang isang real solution. Actually, plus or minus yan, no? Plus or minus 4 para kompleto. Nandyan sa choices, positive lang. Dali lang, may malang yan na problem.
Find the sum of the roots of the quadratic equations x squared 8x squared plus 6x minus 4 is equal to 0. Anong gagawin mo? Kung hinanap mo yung roots. Excuse me. Natural. Kakain ko lang. Pasensya po. Natural, no? Ang gagawin mo ay kukunin mo yung mga roots ng equation. Diba? Gamitan mo ng calcu. Tapos i-record mo yung mga roots kung hindi ka maka-store sa memory. Either mangyayari yan, imaginary na roots, doesn't matter. O real na roots, doesn't matter. Naka-fraction na part or naka-decimal, walang problema yan. Basta isulat mo lang kung hindi kung ang inyong calculator class may kakayahan tulad nito na mag-input sa, ang mga result ay ma-store to memory, mas maganda para hindi ka na magsulat. Okay? Kasi lalabas ka doon sa mode na yan na merong quadratic mode ng inyong calcu. Babalik ka doon sa usual lang na calculations. Okay? So, kukunin mo yung mga roots. Pag makuha mo na yung dalawang roots, i-add mo. Yun yung sum. Natural lang, no? Natural yun na process. Okay? Pero hindi yun yung gagawin natin ngayon. Okay? I-discuss natin plus yung ibang paraan. Actually, yun yung may formula kasi tayo sa sum of roots. Tingnan nyo. Ito yung quadratic formula natin. At alam natin, meron tayong dalawang roots dito dahil dito, no? Ang isang root class ay ito. We call that x1. Diba? Negative b plus the square root of b squared minus 4ac. Okay? All over 2a. Yan yung unang root. Ang pangalawang root naman ay tinawag natin na x2. Ano yan? Negative b minus. Tama? The square root of b squared minus 4ac all over 2a. Now, ang gagawin natin dito, i-sum up natin tong dalawa kasi yun yung sum ng roots eh. I-sum up natin. x1 plus x2. Paano i-sum up yung mga fractions na may kaparihong denominator? Nabanggit natin yan kanina. Kapag magkapariho class ang denominator, wag nang maraming arte. Kopyahin mo lang yung denominator. Boom! Yun na yun. Kopyahin mo lang yung denominator class. Tapos, proceed with the addition sa numerator. Proceed with the operation. I-add lang natin tong numerator plus numerator. Okay? So, ibig sabihin, negative b plus negative b. Ilan yon? Negative 2b. Ito, i-add mo to. Plus square root of something. Square root of something pala plus negative square root of something. Anong mangyari? Maging 0 itong nasa loob ng square root. Ang ibig sabihin, ito lang talaga ang matira. Kasi ito na quantity at saka ito na quantity, kapag i-add mo, mag-0. Cancel yung 2. Ang ibig sabihin, class, yung ating sum ng roots ay equal to negative b over a. Formula actually yan, sum ng roots. Okay? Kung maaalala mo yan, masaya, class. Okay? O, tingnan mo lang, wala nang kalkyo-kalkyo, no? Matagalan ka pa niyan. Tingnan nyo. Ano yung sum ng roots? Negative b. I-negative mo to. Negative 6. Ang b natin nasa ay yung coefficient ng x. Ang a natin ay coefficient ng x squared. Ang c ay yung constant na term. Yung walang x kasali. So, negative 6 all over 8. That is the answer. Negative 6 over 8. That is negative 3/4. Ganun lang na. Natural, hindi mo to i-derive ha? Kung magsusolve ka. Kung mag-derive ka naman lang nito, class, mag-calcu ka na lang. Ang importante dito kasi, ang ibig sabihin natin dito, no, memorize mo dapat to para ma-apply mo ang direkta na solution ginawa natin. Ha? Sunod na problem. Sum ng roots. Ito naman, class. Calculate the product of roots naman to. Of 5x squared minus 10x plus 2 is equal to 0. So, product of roots, anong gagawin? Kung ayaw mo kung ano-anong solution, class, kuskus balungos, ipasok mo to sa calculator na may sa quadratic mode ng inyong calcu. Pasok mo to 5, tapos negative 10 to, kunin mo yung mga roots. Okay? I-record mo or ilagay mo sa memory. After mo makuha yung mga roots, i-multiply. Lalabas yung sagot. Natural. Pero hindi yan yung purpose ng ating discussion ngayon. Kukunin natin ang formula for the product of roots ng quadratic equation, ng quadratic formula. Or tama, roots ng quadratic equation. So, ito uli yung ating quadratic equation or formula. Ito yung isang root, di ba? Isang root. Ang pangalawang root naman ay minus dito, no? Minus. Negative b minus. Ito plus.
Ang gagawin natin, itong dalawa, i-multiply natin. Ibig sabihin, ito times nito. x1 times x2. Paano i-multiply yung mga fractions? Basic lang class, pag-multiply ng mga fractions. It doesn't matter, no? Hindi tulad ng multiplication, ng addition ng fractions at saka subtraction ng fractions na kailangan mo kukunin, tingnan ang denominator. Dito, proceed ka lang diretso. Ang pag-multiply nito, class, numerator times numerator over denominator times denominator. Ganun lang. Ako ha? So, i-multiply natin. Unahin natin tong denominator times denominator kasi masaya. 4a squared. How about the numerator times the numerator? May napansin kayo niyan. Numerator times the numerator. Kung napansin nyo to class, that is actually the difference of two squares. Napansin nyo yan? Ang difference of two squares, ito yan. Sulat ko lang ha. Ang x minus y or x plus y yung nauna dyan times x minus y. Naalala nyo ang answer nito? X squared minus y squared. Yan yung difference of two squares. Ha? X squared minus y squared yan. Hanya? So what is our x dito? Ang x natin dyan actually ay negative b. Ano naman yung y? Parang absolute value to ah. Lagyan ko lang to na ganyan class. Ano naman yung y? Ang y natin dito ay square root of b squared minus 4ac. Yan yung meron tayo. Nakuha nyo? Yan. Lagyan natin to ng ibang kulay para ma-distinguish siya class. Parang nagsunod-sunod lang sila dyan eh. Yan, yun yung ating kukunin. Nakita nyo to? Tingnan nyo, mag-laser pointer ako class. Tingnan nyo. X plus y times x minus y. Nakuha nyo? X plus y, x minus y. Ang result niyan, i-multiply kasi natin yon, x squared minus y squared. So, ano ngayon yung x squared? Ito yung x natin. So, ang x squared natin ay positive na, no? Ayan. Ang x squared pala natin ay positive b squared. Ma-positive to. Ang y squared naman natin, magiging matanggal yung square root. Diba? Matanggal lang yung square root na yan. So, ang y squared natin pala ay equal to b squared minus 4ac. Tama no? So, ilagay natin to. X squared. X squared. Diba? That is equal to b squared. Minus. Anong nangyari? Umuna siya. Excited. Minus y squared. Ano yung y squared? B squared minus 4ac. Okay? O, nakakahunan. Nandito na. Handa na siya. X1 is equal to. Cancel ito class na b squared minus b squared. Cancel na yan. Diba? Ito negative. Negative. Positive 4ac. All over 4a squared. Nandito na tayo. X1 times x2 is equal to. Cancel yung 4a. Ang matira sa numerator, c na lang. All over. Cancel yung 4a. Ang matira sa denominator, a na lang. That is the product ng roots. Nakuha? So, balik tayo sa ating problem. Ano yung product ng roots? C divided by a. The answer is letter A. Kaya, C divided by a. Ganun lang. Product ng roots. Sunod na problem. Ito. Two students attempted to solve a problem which reduces into a quadratic equation. One, in simplifying, made a mistake in the constant term and had a negative 2 and 6 for his roots. The other made a mistake in the coefficient of the first degree term and had negative 3 and 5 for his roots. What is the correct quadratic equation? Ano yung hinanap na quadratic equation? That's why class, pinupush natin to noon ng mga formulas, ito na formula at saka yung sa previous natin na page, yung sum ng roots which is equal to negative b over a. Kasi may mga problems talaga class na dinesign na mga problems na sa ganitong solution, hindi mo madala na hindi ganitohin ang solution class. Okay? Paano to i-solve? Naintindihan nyo yung problem? Meron daw dalawang student.
Ang una daw, nagkamali doon sa nagsosolve sila ng quadratic equation. Okay, nagkamali yung una sa constant na term. Ito yung lumabas na mga roots niya. Yung pangalawang student, upon simplifying the equation class into quadratic, nagsolve siya ng quadratic, na mali yung kanyang coefficient of the first degree term. Yung B, nagkamali. Ito yung lumabas sa kanya ng mga roots. Ano ngayon ang correct na quadratic equation? Yan yung tanong. So, take note na ito yung ating quadratic equation, di ba? Ax squared plus bx plus c is equal to 0. Puntahan natin yung naunang student. Okay? Ang naunang student, ganito. Sabi dito sa problem, mali daw yung kanyang constant na term. Mali itong c. Anong ibig sabihin nun? Hindi binanggit dito sa problem na tama ang A and B, pero yun ang ibig sabihin nun, class. Kahit hindi sabihin, no? Mali itong C. Ang ibig sabihin, tama itong A and B. So, kung tama itong A and B, ang kanyang maling equation, class, merong sum ng roots na tama din. Di ba ito yung tamang, kasi ang B and A tama eh. Di ba? Hindi to na galaw eh. Kanya? Ito lang yung mali. So, ang ratio negative B over A ay tama. Take note na itong negative B over A, sum of roots yan. At correct ito na B over A. Sum of roots to, class. At ito yung mga roots niya. I-sum up mo to. Negative 2 plus 6. Positive 4. Yun yung value ng negative B over A, positive 4. Therefore, ang positive B over A ay negative 4. Ha? How about the pangalawang student? Anong sabi dito? Ang pangalawang student daw, class, nagkamali sa coefficient ng first degree term. Ito yung first degree na term. Mali daw tong B. Mali ang coefficient dyan. B is wrong. Okay? Anong ibig sabihin? Tama ang A at saka ang C. It will follow na ang product ng roots niya the same sa product ng roots ng quadratic, ng totoong quadratic equation. Kasi tama itong dalawa, ang C over A niya tama din. At ang C over A natin, take note, ay product of roots. Okay? So, ano yung product ng roots niya? Negative 3 times 5. Okay? Ang C over A ay negative 15. Correct ang C over A na yan. O, paano natin ito i-apply na dalawa? Meron na tayong mga value para makuha natin yung totoong quadratic equation. So, balik tayo pareho sa derivation na ginawa natin kanina. Itong quadratic equation natin, i-divide natin to both sides by A. Magiging x squared na lang to. Ito, i-divide by A. Plus B over A of x. Ito, i-divide of A. I-divide ng A. Plus C over A is equal to 0. X squared. What is the value ng B over A? Negative 4 times x. Anong value ng C over A? Negative 15 is equal to 0. And that is the answer. Yun yung ating sagot. Nakuha niyo? At dito nagtatapos ang ating talakayan sa quadratic equation. Hopefully, umabot na kayo dito at na-enjoy nyo ang ating course dito. Mag-comment lang kayo, no? Kasi, syempre, unang course to, class, unang salang natin to. Ginawa natin tong libre kasi makikita nyo, may iba, may difficulties magpasok dahil sa namali ako rin pag-set up or kung ano-ano pa. Ma-familiar nyo paano pag-navigate yung site. Okay? At ako rin mismo, kinakalkal ko pa kung ano pwede ko magawa, anong pwedeng setup na tama. Okay? Pareho tayo actually baguhan sa system na to. Although, ginawa ko na to dati, class, doon sa Sandbox. Iba pa rin talaga kung naka-live na. May mga nakikita ako dito sa live na hindi ko nakikita doon sa ginawa kong Sandbox dati. Na kuan lang yung Sandbox is a developer term na ginagawa para i-test yung mga functionalities. Okay? So, God bless you. At abang-abang sa sunod natin na i-upload na video. Bye-bye!